it's nobody's fault. But it's a reality of spiritual warfare that when we are in God's house, when we are serving God, there will be an attack on the anointing of the Spirit. So kung nata sa balay sa Dios, so naagayoy mga pag-atake mahitungod sa dihok sa Espiritu Santo tungod kay kini siya trabaho gayud sa kaaway. Amen. Because if God's presence doesn't come, then nothing will change. So atong mga nasayran nga kung wala gayud ang presensya sa Dios, wala gayoy makita nga kausaban. If we don't experience the power of the Holy Ghost, then nothing will change in our life. Nagdili ta makasinati gayod sa gahom sa Espiritu Santo, wala gayoy kausaban nga makita diri sa atong kinabuhi. We can only go as far as the anointing will take us. Nga din sa ato nga kaning pagbadayon kinahanglan gayud nga ato nga masinati o ato mabati ang dihok. Amen. So, praise God. So let's pray. And as we do, all of us together, let's pray against the enemy and receive God's word today, because God wants to anoint your life and use you for His glory. Amen. So magamputa. Father, today, would you speak to us by your word? Holy Spirit of God, would you come now, Lord, and even touch the microphone and the sound system. And Lord, myself and Pastor Mike and every person here, that we would have ears in Jesus' mighty name. Lord, we cast out the works of darkness. We say, go wash in Jesus' name. This is the house of God. This is where the Lord is. Ning dapi, in the name of Jesus Christ. So, Father, today, would you speak to your people, O God, through your word and by your Holy Spirit. God, we need the anointing of the Holy Ghost. We need your power in the name of Jesus Christ. So, Father, today, I pray that every person would be encouraged by the word, God, that you have come down in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. So, 1 Peter chapter 4, verses 10 and 11 says, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. So, praise God. Unang Pedro 4, Jesus ito sa 11. Sumala sa iyas nga nadawat sa matag usa, gamitan ninyo kini alang sa usag-usa ingon nga mga maayong tinulan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. 11. Ang tao nga magasulti kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-aalagad kinahanglan mag-aalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang ang Dios pagahimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya o ang paggahom hangtod sa kanturan. Amen. Naigahong gihatag sa Diyos. The ability, the power that God supplies. Amen? Whatever we do, it should be by the power of God. So bisan sa atong nga gihimo unsa kay atong nga buhaton nga kini di ay uban ang gahom sa Dios o pinagis gahom sa Dios. There is nothing worse than trying to operate without the anointing of the Holy Spirit. So wala gayoy mahimo nga diin labaw pa gawas kung naa gayud ang dihok sa Espiritu Santo. Amen. How many of you have been in services where there was no anointing? So pila ba kaninyo nga diin nakasinati nga dunay mga pagsimba unya wala nimo nabati ang dihok. I experienced in America one time. So ako nang nasinati dito sa
gawas ni Pastor Zilon diay dito sa ilaha. I visited a church and it was so dead that it literally broke my heart. It was so dead. So nakabisita ko sa kasimbahan nga kanang patay gyud gayo kay nakapahugno sa ko nga kasing-kasing kay wa gyud ang gihog sa Ginoo. But as Christians, we have the life of God. Pagkit ingon nga kita mga Kristohanon naa gayud ang kinabuhi sa Dios nga ni kanato. We are the temple of God's Holy Spirit. Kay kita mao ang templo sa Espiritu sa Dios. Amen. So, verse 10, as each one has received a gift, minister to one another as good stewards of the manifold grace of God. So versikulo 10, sumala sa iyas nga nadawat sa matag usa gamitan ninyo kini alang sa usa ingon nga mga maayong piningalan sa nagalain-laing grasya sa Dios. See, all of us have received gifts from God. So atong makita nga matag usa di kanato nakadawat og gasa gikan sa Dios. And we are called to minister to one another. Og diin kini siya ipagamit alang sa matag usa. The anointing is not just for the preacher. So ang dihog dili lamang alang sa mga magwawali. God's power is for the believer. Ang gahom sa Dios para gayud sa tanang hituo kaniya. God's power belongs to you. Ang gahom sa Dios alang gayud kanato. Amen. We need the power of God. Nagakinahanglan ta sa gahom sa Dios. Jesus Christ is alive. Kay si Ginoong Hesus buhi. He is still working in the earth today. Siya nagpabilin nga nagalihok hangtod karon. Amen. And He will anoint your life. Og siya nagadihok sa imong kinabuhi. Now, it said, if anyone ministers, let him do it with the ability which God supplies. Nagingon diri ang tawo nga magasulti kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. If anyone speaks, let him speak as the oracle of God. Ingon siya sa bisan kinsa nga magasulti siya ingon sa pagpanulti sa Dios. That's what the prophets were. They were a mouthpiece for God. Mao kana ang trabaho sa usa ka manalagna kay siya mao ang baba sa Dios. Jesus was the very Word made flesh. Nga diin si Ginoong Hesus siyang ang unod nga diin ang pulong og nahimo siyang unod. And He said, my words are spirit and they are life. Og mingon siya nga akong pulong kini espiritu og kinabuhi. He spoke the life of God. Og diin siya nagasulti mahitungod sa kinabuhi sa Dios. And He ministered by the power of the Holy Spirit. Og diin siya nagapamuhat pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Now, let's go to 1 John chapter 2 verse 20. Unang Juan kapitulo 2 And 20. if somebody would like to read, basa. So kinsay mo basa ang kakaplag na. Apan kamo gidihugan niya nga balaan, busa kasayod kami tanan sa kamaturan. Amen. But you have an anointing from the Holy One, and you know all things. Ingon sa diri apan kamo nadihugan ni atong balaan o kamong tanan nahibalo na. See, the word anointing, it means to place upon you. Ang pulong nga din dihog kini siya usa ka butang nga din gi pahilo na ibabaw kanimo. Just as when we anoint with oil, we put the oil upon something. Sama nang ibutan kag tiyan aplasan nimo og lana ang tiyan. And that is a picture of the power and the anointing of the Holy Ghost being placed upon our life. Ikaw na usa na sa kinbulagway nga gitawag nga mailan nimo nga mao na ang tihog o imong anak diay ang pagtihog. And the Word of God says that the yoke or the bondage is broken by the anointing. Ang pulong sa Dios nagasulti nga diin ang makabunggo lamang makabali sa yugo mao lamang ang tihog sa Dios. Dead religion will save no one. So ang kining patay nga relihiyon dili gayud makaluwas. Dead preaching will save no one. So ang kining walay kinabuhi nga kining
kining wali o mensahe dili gayud maka-iwas. But by the power of God, we can see the anointing move. Apan pinaagi sa gahom sa Dios, diha nimo makita nga nagalihok ang dihog sa Dios. Now, let's go to Acts chapter 10, verse 38. Libro sa mga buhat, kapitulo 10, 38. Somebody can read. So, sa mo basa, nakaka-plug na. Acts chapter 10, verse 38. Nasayod kamo nga hitungod kang Jesus nga nasalit na nga gibuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga nga naayong butang ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Amen. So, this importante, Jesus was anointed by the Holy Spirit. So, saka importante gini, nga sa Ginoong Hesus siya gidihugan sa Dios pinagi sa Espiritu Santo. Now remember, Jesus is God in the flesh. So, atong hinumduman nga si Ginoong Hesus, siya Dios bisan siya anak sa unod. He is the creator of all things. Siya ang nagmugna sa tanang butang. The Alpha and the Omega. Siya ang sinugdan ug ang The katapusan. Almighty. Siya ang gamhanan. Amen. And yet the Bible says that He was anointed by the Holy Spirit. Ug ang kasulatan nagtug-an nga siya gidihugan pinagi sa Espiritu Santo. In His humanity, He relied on the power of the Holy Spirit. Sa panahon sa nga naa siya sa tawhanon, nagasulob siya sa unod nun. Siya nagasalig lamang diha sa gahom o sa dihog sa Espiritu Santo. Remember, Jesus has two natures. Sa atong hinumduman, adunay duha ka bahin sa iyang pagka-tao sa Ginoong Hesus. He is human and He is God. Siya tao o din siya usab Dios. He is the eternal Son of the Father. Siya ang walay katapusan nga anak sa Dios. Amen. The Bible makes it clear that Christ is God. So klaro kayo, nagisulti sa Biblia nga si Ginoong Hesus Dios. But He's also 100% human, just like you and me. So siya usab 100% nga siya sama nato nga tao usab. He walked this earth just as we are now. So siya kinabuhi sama sa ato nga kinabuhi samtang na siya diri sa kalibutan. What an amazing God we serve. So sa siya kakahipulungan gayud nga Dios nga atong gialagaran. And in His humanity, the Father anointed Him with the Holy Spirit and power. Bisan pa siyang pagkatao, siya gidihugan sa amahan diya sa Espiritu uban ang kahog. Now, Jesus never stopped being God. So si Ginoong Hesus wala gyud maputol ang iyang pagka-Dios. Even in the flesh, He is still God. Bisan pa na siya sa unod, siya nagpabiling Dios. But in His humanity, He relied upon the Holy Spirit. Sa panahon nga naa siya sa unod nun o sa iyang nga kining pagkatao, nagasalig lamang siya sa gahom sa Dios. And the Word says, He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Ang sulatan nagtug-an og didto siya iyang gipangayo ang mga gisakit sa espiritu o sa mga yawa o bisan pa ang mga balatiano. In this world, there are many who are oppressed by the devil. Pag ini kalibutan na daghan kayong ginasakit sa yawa. Even as Christians, we fight against darkness. O bisan pa ang mga kining Kristohanon nagigbisog batok sa kangitngit. And it's the anointing that will break the power of Satan. Apan ang dihog lamang ang makabukag o makaputol sa trabaho sa yawa. Amen. We need God's power. Now, let's look at this moment where Jesus is anointed by the Spirit. Let's go to Luke chapter 4. So sa panahon nga si Ginoong Hesus gidihugan sa Espiritu Santo, sa Lucas Luke chapter 3, verse 22 and 23.
first. Lucas 3, Amen. 22 ngadto sa 23. Amen. O mikonsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salambati unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mo ang pinangga kung anak kani anak nalipay kaayo ako kanimo. Dres maong mga 30 na katuig ang edad ni Jesus sa lihang misugod siya sa iyang buhaton na ila siya nga anak ni Jose nga anak ni Hel. Now, notice that Jesus was 30 years old when he began his public ministry. So diri ato nga sayran nga si Ginoong Hesus nagsugod sa buluhaton sa edad nga 30 anyos. He was always the Son of God. So siya nagapabilin nga diin siya anak sa Dios. And yet he did not start his public ministry until the Spirit of God came upon him like a dove. O wala din siya misugod sa buluhaton diha sa kining pakatubangan sa mga katawhan gawas nga di nahitabo gayud nga siya gitihugan. Amen. And God said, "This is my beloved Son." Ingon ang amahan ang Dios kini mao nga akong anak nga pinalangga. Amen. Now, Luke chapter 4, verse 1. Let's just read verse 1. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Og si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mipauli gikan sa Jordan og siya gimanduan sa Espiritu dito sa mga awaaw sulod sa kapatan kaadlaw o gitintal siya sa yawa. So, the Bible said Jesus was anointed by the Holy Spirit. So ang Biblia nagasugid o nagasulti nga din si Ginoong Hesus gidihugan pinagi sa Espiritu Santo. It said he was filled by the Holy Spirit. Ang nangingon nga din siya puno sa Espiritu. And now we read he was led by the Holy Spirit. O din niya ito nga nabasahan nga din siya gigiyahan sa Espiritu. The Spirit of God led him into the wilderness. Ang Espiritu sa Dios naggiya kaniya o nagdala kaniya ngadto sa kamingawan. And it was there that he fasted and he prayed for 40 days. O dito siya nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. And he overcame the temptations of Satan. O din miabot ang pagtintal sa yawa. Amen. By the power of the Holy Ghost. O ginaagis sa gahom sa Espiritu. Jesus was tempted at all points, yet without sin. Nga si Ginoong Hesus nakasinati og daghang klases mga pagtintal pero wa gayud siya makasala. Amen. Amen. Now, look at verse 14 and 15. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news went out through all the surrounding region, and he taught in their synagogues, being glorified by all. Someone wants to read verses 14 and 15. Unya mi pauli si Jesus sa Galilea o diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailat sa tanang kasikbit nga dapit ang balita ani tungod kaniya. Nagpudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga o gidayeg siya sa tanan. Amen. Amen. So, this says the power of the Holy Spirit. So kini siya mao gahom sa Espiritu Santo. Have you considered the amazing power of the Holy Spirit? So imuha ba nga gitugutan ang kahibulungan gayud nga gahom sa Espiritu Santo. This is the same power that created the world. So kini siya maura gihapon sa samang gahom nga di nagmugna sa kalibutan. This is the same power that raised Jesus from the dead. Sa samang gahom nga diin kini
gamit aron sa pagbanhaw kang Ginoong Hesus. Amen. This is God's holy power. So kini siya mao ang balaan gayon nga gahom sa Dios. Amen. And the Holy Spirit is God. O ang Espiritu Santo siya Dios. That's why it says the power of the Holy Spirit. So mao kini nga gisulti nga sa gahom sa Espiritu Santo. See, the Spirit of God is not something, but He is someone. So ang Espiritu sa Dios dili siya sa usa ka butang kundi dili siya mao gayon. Amen? The Holy Spirit is personal. Ang Espiritu siya persona, He is God. siya Dios. Amen. Amen. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kita nagatuo sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Praise God. Amen. He's here today. Now, verse 18. So Jesus now speaks from the prophet Isaiah, and Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, recovery of the sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." 18 and 19. Praise God. Ang Espiritu sa Ginoo niya kanako kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo o sa kahiuli sa itatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, dismaydi sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo. Amen. So he said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me." So yun siya ang Espiritu sa Dios aniha kanako tungod kay siya nagadiho kanako. And that anointing was to preach the gospel, to heal the sick, and to open the door of the prisoner. So kini mao nga dihog aron sa pag-awali sa may balita o sa pagpahigawas sa mga binilanggo. See, the anointing is really simply when God puts His power upon what you are doing. So ang dihog usa lang kabutang nga yano nga ikabutang sa Dios diha sa imong buluhaton o sa imong pagabuhaton. Amen? God can anoint you with wisdom when you speak. So ang Dios magadihog kanimo diha sa kaalam sa diha nga ikaw usab magasulti. He can anoint us with strength when we work. So siya magadihog kanato og kusog sa dihang kita usab nagtrabaho. He can anoint our mind when we study. So siya magadihog sa atong una sa dihang kita usab magatuon. And He anoints His word when we preach. So siya usab magadihog sa kining atong pagpanulti sa atong nga pulong sa diha nga diin kita magwali. Amen. We need the anointing in every part of our life. Kita nagakinahanglan gayud og dihog sa tanang bahin sa atong kinabuhi. If you're a parent, you need the anointing of the Spirit to raise your children. So kung ikaw sa kaginikanan, nga kinahanglan kag dihog aron sa pagpatubo o pagpadako pagatiman sa imong mga anak. You need God's wisdom in your life. Nagakinahanglan ta og kaalam sa atong kinabuhi. Now, we know that this is a promise to every believer that we can walk in His power. So kita nahibalo nga kini siya mao ang saad gayud sa matag usa ka magtotoo nga magalakaw diha sa iyang gahom. Jesus said, "You will receive power when the Holy Ghost comes upon you." Si Ginoong Hesus nagasulti, makadawat ka mo gahom sa diyang mukunsat na kaninyo ang He Espiritu said, Santo. you would be endued with power from on high. Nga diin ikaw nagaingon siya nga diin og imong madawat ang gahom gikan sa And the kahitasan. scripture says, "Be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit." O ang kasulatan nagtug-an ayaw kamo pagpakahubog pinaagi sa bino kundi pinaagi noon sa Espiritu. Amen. So, where does this power come from?
So asa man kini maong gahom naggikan. We hear about the power of the Holy Ghost, but how do we walk in the anointing? So nakadungog ta diha sa gahom sa Espiritu Santo apan unsaon man nato paglakaw uban ang diho. Number one is by faith. Una, pinagis pagtuo. If you don't believe in God's power, you will never receive God's power. Kung dili ka mutuo sa gahom sa Dios, dili ka makadawat sa gahom niini. Do you really believe that God will empower you? So nituo bagayod ka nga din ang Dios mao ang nagagahom kanimo. Do you believe His anointing is for you? Nagatuo ba ka nga ang iyang dihog anaa kanimo? You might be weak today, but God can give you power. Na siguro karon ikaw naakas kaluya apan ang Dios makahimo paghatag kanimo kusog ug gahom. Amen. Amen. So we have to start there by believing that this belongs to me. So inita magasugod nga din sa pagtuo nga kini siya para gayud nato. Secondly, we need to ask God. So ikaduha, kinahanglan nga aton nga mangayo tangadto sa Ginoo o sa Dios. Let's go to Luke chapter 11, Diri sa Lucas kapitulo 11, verse 13. And versikulo 13 sugod. if someone would like to read, this to me is so simple, but this is the word of Jesus. It's powerful. Amen. Versikulo 13, isang basa. 11:13. Hmm? 11:13. 13. Bisan pa sa inyong pagkadautan, may walo kamong muhatag og maayong mga utang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga ato sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Amen. Amen. How much more will your Father give the Holy Spirit to those who ask Him? So labi pa gayon nga diin ang amahan di ay nga nasa langit nato mohatag siya sa espiritu alang sa mga nangayo kaniya. We should ask God for the power of His Holy Spirit. So mangayo gayon kita sa Dios tungod sa gahom diha sa Espiritu Santo. We should ask God to fill us with the Holy Spirit. So mangayo ato gayon nga pangayoon sa Dios nga diin kita punon sa Espiritu Santo. Now, the Word of God says that Jesus had the Spirit without measure. So ang pulong nagasulti nga si Ginoong Hesus aduna naay espiritu nga diin wala gayoy sugdana. He walked in the full power of the Holy Spirit. Siya kinabuhi o nagalakaw siya diha sa nga diin kinatibuk-an gayon sa gahom sa espiritu. Let me explain that. How many of you, including myself, have prayed for someone and they were not healed? So pila ba kaninyo sama nako nga diin nagahimo tag pag-ampo sa usa ka tawo niya nga maayo niya wala maayo. Amen. I've seen miracles. So ako nakakita po og milagro. But I've seen many who I prayed and they were not healed. Pag ako pong nasinati, nakita nga din daghang panahon nga nag-ampo ko niya akong giampuan wa pud maayo. But Jesus, every time He prayed, every time He spoke, they were healed. So sa panahon ni Ginoong Hesus, matag panahon nga siya mosulti, sa matag panahon nga diin siya mag-ampo o diin maghingilin sa mga balatian tanan nga ay. If Jesus spoke to the storm, it would stop instantly. Sa diha nga si Ginoong Hesus, iya ang gisultihan lang ang kinbagyo o unos nga mohunong o kini siya mipatuo. When Jesus said, Lazarus, come forth, immediately he was raised from the dead. Sa diyang si Ginoong Hesus niadto sa lubong ni Lazaro o giingnan si Lazaro bangon gawas diha dayon si Lazaro migawas sa lubong. Jesus cast out demons with a word. Si Ginoong Hesus siya naghingilin sa mga demonyo diha lang pinaagi siya nga pulo. He never had a time where he failed to do what he set out to do. He never had a time where Wala he failed gyud in panahon prayer. nga din siya
sa dihang nag-ampol siya, nakita niya nga nakaagi siya napakyas. And that's because he had the Spirit without measure. Tungod kini kay anaa kaniya ang espiritu nga wala kayo isupdanan. Amen. And he was also Jesus. Amen. Og ana og siya usab sa Ginoong Hesus. So of course he walked in perfect power and authority. So siya nagalakaw gayud diha sa hingpit ug sa gahom ug otoridad. Amen. Now I've never met anyone in this world, including myself, who walks in that perfect, holy power of God. Nga din I've never met anyone who walks Wala. perfectly in the power of so wala God. pa ko makahibalag og usa ka tawo nga diin nagalakaw siya nga hingpit gayud diha sa gahom ug otoridad. Amen. Just like I've never met anyone who lives perfectly without sin. But I've met many who walk in holiness. So apan akong nakaplagan nga daghang mga tawo nga diin sila naglakaw diha sa pagkabalaan. So we will never walk perfectly. So wala kita o dili wala kita makaabot pa nga nga nagalakaw ta nga hingpit. But we can go further than we've ever gone before. So apan kita maka irog ngadto sa unahan nga dili nasama sa kaniadto. And we should always hunger for more of God's power. Og din ato gayud nga bation kanunay ang pagkagutom diha sa gahom sa Dios. We should thirst for righteousness Og din kita nga din mubati tag kauhaw tungod diha sa pagkamataro. because we can strive in the power of the Holy Ghost. Tungod kay ato gayud nga gitinguha ang gahom sa Espiritu Santo. So he said, ask the Father for the Holy Spirit. So ningon sa diri nga din pangayo sa amahan diha sa Espiritu Santo. Now, thirdly, the anointing comes to those who seek the face of God. So ikatulo, ang dihog mag-abot kanila nga di nagapangita gayud sa naong sa Dios. You will never walk in the anointing if you don't have a prayer life. Dili gayud kita makahimo sa nga magalakaw diha sa dihog kung wala gayud kita'y panahon sa If you- pagsulti sa Dios. If you are not hungry after God, you will not walk in the anointing. Kung wala gayud kita'y kagutom diha sa pagpakig-kuyog sa Dios, dili kita makalakaw niya nang uban ang dihog. Because it's in the place of prayer that our life is changed by God's presence. Diha sa dapit sa mga pagampo ang atong kinabuhi mga usab sa ang atong nga kinabuhi diha tubangan sa Dios. Amen. So we need to hunger daily after God in His Word and through prayer. So kinahanglan nga mobati din kita og pagkagutom pagkauban sa Dios sa matag adlaw diha sa mga pagampo. Amen. And then fourthly, God will give the anointing to those who obey Him. So ikaupat, ang Dios magahatag og dihog kanila nga nagatahod og nagmasinugtanon kanila. The Scripture says He gives the Holy Spirit to those who obey Him. So ang Espiritu ang pulong sa Dios nagasulti nga din siya magahatag diha sa gahom sa Espiritu Santo og dihog kanilang nagamasinugtanon. If we have compromise or sin in our life, it will quench the anointing in our life. So kung doon na kita'y sala o di nakig pahikuyon kita kini siya makapalong diha sa dihog nga gihatag sa Dios sa atong Now, kinabuhi. let me show you this. Go to the book of Judges, Ato nga tanawon dinhi sa libros maghukom. and I have the chapter right down. Give me just a second. Chapter 16 and verse 20. Judges 16 verse 20. If Maghukom 16 bersikulo 20. someone would like to read. Niya misinggit siya Samson. Aniya ang mga Filistiyanon. Mimata si Samson og nagdahon gihapon nga makabuhi siya og makalingkawas. Wala siya masayod nga gibiyaan na diay siya sa Ginoo. Amen. That last scripture is really sad. But he did not know that the Lord had departed from him.
So ani nga bahina, si Samson wala na masayon, wala siya mahibalo, nagtuo siya nga ang Ginoo ban pa kanya panitiyaan na dai siya. Samson was a man of supernatural strength. Si Samson usa ka tawo nga di adunay dili gayud kasagaran nga kusog. I mean, anakan niya. if he were alive today, I think there would be people who would think he was a superhero. So kung buhi pa karon Samson, usa siya sa ilado nga din kaning hingop siya nga usa ka kanang hero. Because this was a man who could fight thousands of men by himself. So usa siya ka tawo nga din nakig-away sa linibo niya siya ra usa. This was a man who could break through chains like it was butter. Siya ang tawo nga din iyahang gipangbugto ang mga kadina nga gibaat siya ang gihikot sa iyang lawas. He would lift the gates of the city and carry them for miles. Din iyahang nga kinigi ablihan o diyang ablihan ang kinigpuntahan diya sa syudad. It was a supernatural strength from God. Tungod kay aduna siya dili gayud kasagaran kusog nga gikan sa Dios. But Samson began to compromise. Apan si Samson siya nagsugod gayud sa pagpahiuyon. He was found with a prostitute, and then later he was with Delilah. Adin siya nakigilawas gikan sa kindautang mga babae o diin kini niabot usab sa kinabuhi niya si Delilah. And Delilah was an ungodly woman. O kini si Delilah siya usa ka babae nga dili gayud Dios nun. And she begged him for the secret of his strength. O diin kanunay gayud siya nagpakiluoy aron nga sultihan siya sa sikreto hasa nagikan ang iyang kusog. And he finally gave in and told her about his hair. O niabot gyud ang punto nga iyang sultihan nga kini nagikan sa iyang buhok. And now the enemies come to take his life. O karon niabot ang mga kaaway aron nga kuhaon ang iyang kinabuhi. And he said, I will go out just like before. But he did not know that the Lord had departed. O din siya nanikamot unta nga mugawas siya moikyas sa iyang mga kaaway apan wa na gyud niya mahimo tungod kay na putol na iyang buhok. This was a man who experienced the anointing of the Holy Ghost. So kini mao nga tawo siya na usa nga nakasinapi may tungod sa dihog sa Espiritu Santo. But now the Lord has departed. Apan karon niabot ang panahon nga ang Ginoo mibiya kaniya. And it came because he compromised in sin. Tungod kini kay siya nagapakasala man og nagpahiuyon diya sa sala. Remember when David committed adultery and murder. So atong minumduman samtang si David nga nakasinati siya og diin pagpatay o pagpanapaw. And when he repented, one of his prayers was, Lord, do not take your Holy Spirit from me. O sa diha nga siya naghinulsol, usa sa iyang giampo nga gipangayo sa Dios, ayaw kuha akanako ang Espiritu Santo. David understood the power of the Holy Ghost. Si David siya nakasabot gayud sa gahom sa Espiritu Santo. And he cried out in his sin. Kung diin iyang nagtuaw siya, iyang gisugid o gisulti ang iyang sala. Lord, don't take your Holy Spirit. Og mingon siya, Ginoo, ayaw ipilayo kanako ang Espiritu Santo. Do not cast me from your presence. Kung sa ayaw ako, isalikway diha sa imong presensya. David was the one who said, he anoints my head with oil. Si David, siya usa sa misulti nga iya akong gidihugan sa lana diha sa akong ulo. And he said, my cup runs over. Og mingon siya nga akong kupan nagaawas. This was a man who walked with God. Og kini usa siya sa tawo nga naglakaw kauban din sa Dios. And his greatest fear was to be without the presence of the Lord. So diha ang iyahang ang dako kay nagkahadlok nga mawala ang presensya sa Dios. Amen. So, as we close today, I want you to believe in your heart that God is willing to anoint your life. So sumaga tapos ta karon kadin mutuo gayud kita nga ang Dios andam nga modihok sa atong kinabuhi. And that God has promised
that when we hunger and thirst after righteousness, we will be filled. God has promised when we are hungry and thirsty for righteousness, we will be filled. So ang Dios nagasaad siya nga diin kung magalakaw ta diha sa kagutom diha sa iyang nga pulong din ang Dios siya magatampok kanato magapakaon kanato. Amen. Amen. So as we close today, if you're here and there's something in your life that is hindering the anointing, I encourage you to repent today and ask the Lord to fill you afresh with the Holy Spirit. Amen. So ako nga dasid sa matag usa kung doon na may butang nga diin diya sa kinabuhi nga makababag sa dihog sa Dios ingon siya paghinulsoy. Kaya ang Dios makahimo pagdihog kanato o kanang pag-ong dihog nga ipabot sa pagkinabuhi. Hallelujah. So sa kabutang ato nga balikan sa kinabuhi ni Samson. So usa ka butang nga diin makuyaw kung ang dihog sa Dios mawala sa atong kinabuhi. Sama ni Samson, wala na niyang kusog tungod kay saya nga gihimo. Nagapahiuyon siya sa sala. So, mao po na sa itong ating na po mga isoon. Gusto kayo sa Diyos, maglakaw ka diha sa dihog, diha sa pagtuo, o diha sa pagpangayo, o diha sa pagkamasinugtanon, uban diha sa Diyos. Nadiin atong mapatunan ng dihog sa Ginoo magpabilin sa itong kinabuhi. Importante, tungod kay dili na nato mahimo ang mga butang na atong nahimo sa dihang naapa ang dihog sa Dios. Di na nato mabuhat ang mga nahimo nato sa panahon nga naapa ang dihog sa Ginoo. Kung wala na ang dihog sa Dios, di na nimo makita sa mga kinabuhi. Sama ni Samson sa diha nga pila ka higayon nga si Delilah, iyang nilimod siya sa tinuod. Wa siya mitug-an. Matag panahon nga gapuson siya. May ingon siya nga, maluya gyud ko sa diha nga gapuson ko muni nga kadina. Maluya ko, mawala kong kusog. Pero sa diha nga diin makamata siya kay inom siya nang imong mga kaaway inig pangusog niya mga putol ang mga gapos. Pero sa diha nga diin mitug-an na siya sa tinuod kay nagpahiuyon siya sa sala. Sa diha nga din miingon na ang imong mga kaaway di na niya mahimo ang iyang nahimo kaniadto. Nganuman wala na ang dihog sa Dios. Wala na ang iyang kusog. No? So mao po na sa itong kinabuhi mga igsoon. Siya ring David usa sa iyang gikahadlokan nga mawala ang espiritu nga nagpuyo sa iyang kinabuhi. Nga siya masalikway sa presensya sa Dios. Manangingon siya sa Psalms 51, 10 to 12. Dito nagsugod ang mga awit o kani ang nagkumpos ningon siya dito kay mauman dibuhatag tunog, create in me a clean heart, O God, and renew my spirit within me, and cast me not away in your presence. Ayaw ko isalikway diha sa imong presensya. So mga igsoon, importante nga magtuyo o magpabilin ta sa presensya sa Diyos. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka Diyos. Pamalandong nga igsoon. Imo bang nadungog klaro kung saan paglakaw diha sa dihog. Nga ang dihog. Jesus. Hallelujah. Feel the presence of the Lord is here. Nasya nining mga dapit. Nasya sa itong kaliwala. Hindi na may mga butang na itong nahimo. Nga di makapawala sa dihog sa Diyos. Sama kang David, pakinulso.
Kung doon na may butang nga makapugong sa dihog nga igabutang sa Dios sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Hilulsod. Kung sama kang Haring David, dahil na ang Diyos, kaya ibiging at lino. Hatagi kong bagong kasing-kasing. O ayaw kuhaa ang Espiritu Santo. Jesus. Remember, hilong dumigsoon niya atas sa katubangan sa Diyos. Dili lalim kung sama ta sa usa ka sinalikway. Dili lalim kung nahimo tang biniyaan. Jesus. Hallelujah. Jesus. Atong mawita na atong buhay nga Diyos. Ayaw sa likway. Niyata atubangan sa Diyos. Bayaw mong kamot. Importante ang dihog sa Diyos. Mag-abot sa among kinabuhi. Mag-abot sa atong kinabuhi. Jesus. Jesus. Shikarabaya Shantara. Holy Spirit, move. Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Shikarabaya Shantara. We need your anointing. We need your power. Jesus. Hallelujah. Halos anian ang kasing-kasing ko o pinuin sa mga pulong mo sa lupa mga kong mga sala may sinabuhi ko imuang baso o Diyos amihan o Diyos amihan ang kasing-kasing ko o pinuin sa mga pulong mo sa lupa ang akong mga sala di kinabuhi ko imo ang bago ayaw ako isalingwan ayaw ipailayo ka na ko ang iyong Espiritu Santo ihatag ka na ko tungkol sa kaluwasan nga, ihatag mo ka na ako. Ayaw ako isaliwas, kung ayaw ipahilayo ka na ako, ang iyong Espiritu Santo, ihatag ka na ako ang kalipay. Tungkol sa kaluwasan nga, ihatag mo ka na ako. Ayaw ako isalikway. Kung ayaw ipahilayo ka na ako, ang iyong Espiritu Santo, ihatag ka na ako ang kalipay. Tungkol sa kaluwasan ka, ihatag mo ka na ako. Ayaw akong tungkol sa kaluwasan ka, ihatag mo ka na ako. Ayaw akong isang likuan.
iyong kalipay. Tungkol sa kalawasan na gihatag mo kanyako, o lingong na, o di ko masinugtanong kanino. Ayaw sa likod! Ayaw! Ayaw sa presensya sa Diyos. Ayaw ipagod natin sa